Oh, ang tagal mo ng SB Secretary, hindi mo alam ang difference between resolution and ordinance? Sir, yun po ang... Dapat alam mo ang difference ng resolution at ordinance. Sa pagtanggap mo ng dalawang resolusyon, ha, sa iyo bilang ikaw ay SB Secretary, tumpa lang nagkamali ka na and now you're insisting on lying. And may I move, Mr. Chairman, that we cite this person in contempt. SB George, ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Do not rely on the affidavits of the Vice Mayor or whosoever. Ang tinatanong ko, ikaw, your personal appreciation on these two resolutions, nandun ka eh. Wala ka bang sariling isip? And as a matter of fact, Mr. Chairman, kahit sinong konsihal, by resolution, you will reclassifying 23 titles. Huh? How can you do that? You can do that by a mere resolution. Hindi ka naman, bobo ka ba? Para hindi mo maintindihan na resolution ang title ng reclassification ninyo? Last chance, kasama ka na, Vice Mayor? Santos. Vice Mayor Santos. Kasi may involved na pera rito 5 million pesos eh. Ikaw ba naniniwala na ang isang resolution number hindi maglaman ng dalawang magkaibang resolution? Siyempre po, hindi po. So, gayon din ang paniwala ni Secretary George Carino. Ganon din ang paniwala ng lahat. Sapagat ang isang resolution lamang, ang isang number ay doon nakakapit. Hindi pwedeng dalawa. Ang ibig sabihin nun, pagka dalawa, obviously yung isa peke. Yun ang tinatanong ko. Last chance. Ikaw, maring sabi mo, nagkamali ka. Pero noong nakaraan, parang tumitindig ka na hindi mali. Pero ngayon, inaamin mo ba na hindi po pwedeng maging dalawa sa isang number lang ng resolution? Yes po. Okay. Ngayon, last chance. Alin dito yung peke? Yung resolution inquiring the loan from Land Bank o yung resolution reclassifying several titles sa plans? Isa lang. Alin ang peke? Para sa inyong dalawa. Kung hindi, magmo-motion ako. Siguro po yung iniisip ko po nito, yung siyempre ano po yung mga konsyal, talagang yung dalawang konsyal, matatag ang paninindigan nila. Kayong dalawa na lang ang alanganin. Kaya kayo sinisiguro ko na kandidato uli ng pagpunta dun sa detention. Pero binibigyan namin kayo ng pagkakataon. Alin ang peke? Ako po maaring yung reclassification. Oh. Secretary George. Sir, I just want to inform you na si Vice Mayor po, dahil nakasampa po itong kasong to, sir, ano po? Ang tinatanong ko, alin ang peke? Si peke, si Vice Mayor? Sir, let me just... Hindi, no, pabayaan mo na yung mga premises na yan. Mayroon po alin ang peke? Mayroon pong affidavit. Sir, may I just say this? Sir? May affidavit po si Julie Notarized, si Vice Mayor, na pinatutunayan niya rin as presiding officer. Pabayaan mo na yung affidavit niya. Ikaw ang tinatanong ko ngayon, alin ang peke? Kahit na 1,000 affidavit ang magsasabi na totoo yun, hindi po pwedeng ang magkaroon ng dalawa sa isang number ng resolusyon. Sir, I'm sorry, sir. Huwag tayong maglokohan dito para madali tayo. Alin ang peke? Sir, I'm sorry. I stand with the records of the council, sir po. Yun po ang... So parehong totoo yun? Opo, sir. As far as the records of the council is concerned. O mayroon bang gusto mag-ano rito? Mag-motion na? Sir, I made a commitment na hindi po ako magsisinungaling during the Kaya nga ang tinatanong sir, huwag kang magsinungaling na. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po pwedeng dalawang totoo sa isang number. Ikaw na nga nagsabi, isa doon ay peke. Tama o hindi? Mr. Chair, may I move to cite this? Hindi pwedeng dalawa ang totoo dito, isa lang ang totoo. Ngayon, naging dalawa, necessarily, isa ang peke. At tinatanong ko sa iyo ngayon, alin dito yung peke? Ang sabi ni Vice Mayor, yung reclassification. Ikaw?
Sir, kailangan niyo pong marinig to, no? Si Vice Mayor po, mayroon siyang affidavit attesting to the fact that it was duly approved. I can submit that affidavit, sir. Wala nang muntak na academic na siya nga nagsabi na yun ang peke eh. Duly notarized po to, sir. Hindi bal na. Sinabi niya na. Maring nagkamali siya nga eh. Paano po yung, sir, hindi po ako nagiga. Sa court yan, sa court. At opo, sa court. Mayroon pong administrative case dito, sir eh. Pending before the Sangguniang Panlalawigan. Ang banggit po doon sa affidavit ni Vice Mayor na it was duly approved as presiding officer, sir. And my answer is in alignment with that, sir. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Mr. Chairman, dahil po natin dapat pag-usapan bang ibang issue and we are wasting our time with this person. Ikaw, ilang taong ka na naging SB Secretary? Since 2016 po. Oh, ang tagal mo ng SB Secretary, hindi mo alam ang difference between resolution and ordinance? Sir, yun po ang... Dapat alam mo ang difference ng resolution at ordinance. Sa pagtanggap mo ng dalawang resolusyon, sa iyo bilang ikaw ay SB Secretary, doon pa lang nagkamali ka na and now you're insisting on lying. And may I move, Mr. Chairman, that because we cite this person in contempt. I object, Mr. Chair. Respectfully, Your Honors. Yun po kasi yung... Sir, nagmumove ka eh, di mag-object ako. Sandali. SB Secretary. Hintay mo muna ma-recognize ka, please. Thank you. So, there's a motion by Congressman Dan Fernandez, Chairman Dan, and it was objected by Chairman Akop. Chairman Akop, can you explain why you objected the motion of Chairman Dan? Simply because, Mr. Chair, we haven't really determined kung sino po ang nagsisinungaling eh. Di po ba? We haven't determined who really is lying. Hindi ba't sinabi ko kanina na dapat yung tatlo na nagsasabi nung last hearing na nagko-kontra-kontra, sino kayo na naglalay doon sa tatlong yun? Magkakaibang sinasabi. Hindi ba dapat ang i-punish natin yung nagsisinungaling talaga? Have we determined who among the three are lying? Dali. Dan, Chairman Akop? Yes. Do you want to... Mr. Chair, mukhang naglinaw na. Yung dalawa matatag, si Vice Mayor, mukhang iniisip niya na nagkamali nga siya ng appreciation at sinasabi niya kanina na yung peke ay yung reclassification. Ang natitira na lang yung SB Secretary. SB George, ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Do not rely on the affidavits of the Vice Mayor or whosoever. Ang tinatanong ko, ikaw, your personal appreciation on these two resolutions, nandun ka eh. Wala ka bang sariling isip? Bakit ka nagre-rely sa affidavit ni ano yun? Santos. Ikaw ang tinatanong ko dahil nandun ka. Sabi nung dalawang matatag ang paninindigan, hindi po namin pinag-usapan yan. Wala po yan sa kakalendar namin. Bakit ka nagre-rely sa kanya? Ikaw ang tinatanong ko. Hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang resolution sa isang numero. In your own personal assessment and appreciation of all the factors involved in this. Alin dito ang peke? Last chance. Sir, respectfully, sir, ako po ay nung pinag-usapan po, personally, I was there. In fact, yung mga staff ko po, sila... Alin nga yung peke dito sa dalawa? Sir, as far as the office is concerned and as far as what I... Hindi ninyo pinag-usapan ito sang-ayon doon sa dalawang konsehal. Ako po, sir... Ibig mo sabihin, pinag-usapan ninyo to? Yes, sir. Matatag ko pong binabanggit sa inyo na ako din po matatag ang posisyon ko dahil I was present when that resolution was enacted by the council. Mayroon po silang... I have to divulge this, sir. Mayroon po silang dahilan dito eh. Alam niyo po ba, itong mga konsyal na to... George, sandali lang. Ikaw na nga ang nagsabing hindi po pwedeng magkaroon ng dalawang resolusyon sa isang number lang. Kahit ano pang pagpapatunoy ang sabihin mo na pinag-usapan nyo o hindi po pwedeng maging dalawa. Huwag mo kaming lolokohin dito. Hindi po pwedeng maging dalawa ang pangalan ng isang tao.
Hindi pwedeng magkaroon dalawang resolusyon sa isang numero. Maliwanag yon. Kahit maghapon pa tayo magdebate rito, sabihin mo na ito'y pinatibayan ni ganito, ni ganyan, hindi pwedeng mangyari. Kahit kailan hindi pwede. Kaya kita tinatanong isa lang ang tama dito, isa lang ang totoo at actual na resolution dito. Yung isa, obviously, peke. Wala nang dapat pagtalunan dito Kaya tinatanong ko, on your own personal capacity, binibigyan kita ng last chance. Alin dito yung peke? Sir, Hindi pwedeng maging dalawa totoo. Judgment mo raw. Tinatanong. Just like the answer of Huwag mo ako sisisihin dito. Sinabi ko na sa'yo. Hindi pwedeng maging dalawa ang totoo. Isa lang. Yan, Mr. Chair. Your Honor. Kaya po. Anong peke? Alin dito? Chairman, Congressman Akop, before you reply, what's the pleasure of Congressman Akop? Mr. Chair, I would just like to appraise Mr. Carino. Ang tinatanong po ni Honorable Marcoleta, sa tingin mo, sa pakiramdam mo, alin ba ang totoo at saka peke rito? Hindi mo ba naririnig yung pagtatanong ni Honorable Marcoleta? Yung iba nga nagbabago na At alam ko ang dahilan. Ikaw naman, matigas ang ulo mo na you stand na itong dalawa ay totoo. Hindi po pwede yun Hindi ko rin nga alam kung paano ka naging sangguniang bayan secretary. Tuloy ang tanong niya sa tingin mo, alin ang totoo dito? So, that is the last defense that you will have. Pag may nag-motion dito, I will not object anymore. Napakatigas na ang ulo mo. As a matter of fact, Mr. Chairman, I have a pending motion. And if you will continue to lie, I will not withdraw my motion. Let it be. Mr. Chair, may I be allowed to explain my position? Yes, Chairman Akop, please proceed. As far as this representation is concerned, ang peke po rito, yung dated February 20, na a resolution reclassifying land from agricultural to industrial and other uses covered. Ang may pirma lang dito na totoo ay yung Sangguniang Bayan Secretary at saka si Mayor doon sa front page. Itong second page, pinirmahan ng presiding officer na si Presiding Officer Santos at pinirmahan ni Mayor tong resolution na ito. But yung resolution na dated March 10, walang pirma si Mayor. Ang may pirma lang, yung presiding officer, the late Vice Mayor Wong. At nang nakapirma doon sa front ay yung presiding officer, the late Vice Mayor Wong. Hindi kayo consistent Ako, investigador, nakikita ko may diferensya. Kasi itong second page, pwedeng yung pinirmahan ng mga konsehal dati, pwedeng i-attach lang Di ba? Kaya ikaw, Sangguniang Bayan Secretary, kaya ka matigas sa tingin ko, kasi kanina pa ako nakikinig dahil kasama yung pirma mo maski sa front page. I'll walk you there. May pirma ka nga rito, isang pirma mo, kung gusto mo, dalhin ko rito yung forensics ng krami. Kaya nga nag-certify ka na totoo. Pero ang may pirma lang doon sa front page ay si Mayor. Pero doon sa inaakala kong totoo, yung dated March 10, 2020, walang pirma si Mayor dito. Ang may pirma lang ay yung presiding officer. Pwede rin i-attach yung pirma lahat ng konsehal. Kasi nangyari na yan sa pag-iimbestiga nung ako'y pulis na yung second page, yung mga pirma, pwedeng i-attach
ng mga pirma nung nakaraang mga resolusyon. Diba? Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chairman, at yun, Sandali. That's all, Chairman. Anyway, at Mr. Chair, yun ang in addition to Chairman Ako, yun ang sinasabi ni Consel Randy Flores. Inattach nga lang tong mga signature nila eh. And as a matter of fact, Mr. Chairman, kahit sinong konsehal, by resolution, you will reclassifying 23 titles. Huh? How can you do that? You can do that by a mere resolution. Hindi ka naman, bobo ka ba? Para hindi mo maintindihan na resolution ang title ng reclassification ninyo? Kaya Mr. Chairman, I have a standing motion. Kung maninindigan pa rin ang taong ito, I will not withdraw my motion. hearing suspended for just few minutes.